Magandang araw at welcome sa Bets. Okay, sana po, sana ay nasa mabuting kalagayan ng lahat. Katulad ng aking madalas hinihiling sa Panginoon na sana tayo ay nasa mabuting kalagayan. Okay? Siyempre, mas maganda kung araw-araw po ay tayo nagdadasal para samahan tayo ng ating Panginoon Diyos, ano man ang ating ginagawa, okay? Maraming salamat po sa aking mga subscriber at salamat po sa inyong pagtitiwala at suporta. Okay? At sana ay dumami pa tayo. Okay? God bless. Okay. So ito mga kababayan. Ang dami pong issue ngayon sa politika. Mapa-international. Mapa-local. Katulad po nito itong Pangulo ng Amerika na kakaupo lang, ang dami po niya mga reforma sa kanyang foreign policy, economic, okay? Katulad nito kabi-kabila itong deportation, maraming mga immigrant na undocumented, illegal immigrant na walang mga kaukulang sapat na dokumento na pinabadeport ng Amerika pabalik sa iba't ibang mga bansa. May mga bansa na umaalma katulad ng Mexico at iba pa. Umaalma sila. Ngayon, itong Canada napahawalita na umalma din sapagkat itong si Trump plano magpataw ng mataas na taripa sa mga produkto na galing Canada. Ay ngayon, itong Prime Minister ng Canada ay parang balak din yatang gumante sa Amerika sa planong taripa hike na gustong gawin nito si Trump. Kung sabagay, mayayaman sila Yung mga yan, magkakaalyado yun Pero itong si Trump kasi palibasa controversial, siyempre, negosyante, alam niya. Alam niya kung ano yung mas importante na kapakipakinabang sa kanyang bansa. Negosyante. Siyempre, unahin yung kanyang bansa. Unahin yung kanyang bansa. Kaya maging ating bansa, apektado rin kasi nga, katulad din sinabi ko kahapon, yung mga aid, yung mga tulong ng Amerika sa iba't ibang bansa ay pasamantarang pinatigil. Sabi daw kailangan muna nila pag-aralan kung kailangan ba o hindi. At kung sakali mas kailangan, tutuloy siguro nila. Sana sa Pilipinas, sana ituloy-tuloy ng Amerika ang kanilang suporta kasi katulad ng bansa natin na naghihikahos. Kailangan po ng bansa yung tulong na galing sa Amerika. Di ba? Tapos ititigil, sayang naman. Okay? So ito po mga kababayan ito po malita ngayon, katulad po nito itong dating mayor ng Iloilo City na si Mayor Jed Patrick Mabilog ay ginawaran ng pardon. Ginawaran po ng pardon nito si Pangulo Marcos. Sabi sa balita Okay? So, sino pa ba yung mga inaakusahan dati ng mga drug lord? Di umano. Si Erwin Espinosa nakalaya na, nauna na nakalaya. Last year pa yata last year pa. Okay? Si Dilima, nakalaya din. Dahil na-dismiss yung mga kaso. Okay? Yung huli, itong si Mabilog. Sila po yung mga inaakusahan di umano na mga drug lord yung sinasabi. Ito naman si Dilima sabi dati di umano ay drug protector. Di umano, hindi natin alam. Yan po ang mga laman ng balita noon. Mga ina-accuse sa kanila. Ngayon po malaya sila malaya. Nakalaya na sila. Maswerte itong mga ito dahil naging Pangulo si Marcos.
sa tulong ni BP Sara. Kaya ito nga mga nagko-comment, yung mga sinasabi ay nako, maanghang sa tenga pakinggan kung babasahin, maanghang. Kaya wag na natin basahin, okay? Congrats sa inyo kasi 'di ba nung panahon ni Tatay Digong, kanya-kanya silang tago. Itong si Erwin Espinosa nagtago sa Dubai yata, kaso na huli kaya napabalik sa bansa. Okay? Itong si Patrick Mabilog ay nagtago yata sa Amerika. Pero nung naging Pangulo si Marcos, umuwi na. Hindi ko alam, baka may kasunduan. Hindi natin alam. Ito ay tsuri lamang. Haka-haka kumbaga. Wala katotohanan. Haka-haka lang natin. Haka-haka lang, baka may kasunduan sila. Okay? Hindi natin alam. Anyway, congrats. Congrats. Okay? At least nalaya na kayo, kaya dapat magpasalamat kayo kay Marcos dahil siya ay hulog ng langit para sa inyo. Hulog ng langit si Marcos para sa inyo. Okay? Kamakailan itong si Mabilog ay nag-testify sa Congress at inaakusahan niya si Duterte, si Tatay Digong. Maging itong si Espinosa nag-testify din at inaakusahan itong si Tatay Digong at si Bato. Ang tanong kung sakali sa 2028 maging Pangulo si BP Sara, ano kaya mangyayari? Babaliktad kaya? Magbabaliktaran kaya ito mga ito ulit? Tanong natin. Yan ang tanong natin. Okay? Anyway, mga kababayan, merong kasing nananawagan ng punta. Nananawagan na sumama sa gaganaping rally sa Jesus Ride sa January 31. Okay? Nananawagan na, ito katulad nito, si Silo Magno. Nananawagan na panagutin. Panagutin si Sara Duterte, panagutin si Marcos, at mga pati Kongreso. Pati Kongreso. Okay? Ngayon, ang tanong natin, kasi nanawagan sila na i-impeach si BP Sara. Okay? Di ba, ito mga kritiko, mga dilawan, ito loyalista, mga mahakaliwa, sama-sama sila. Nanawagan na i-impeach si BP Sara. Itong si Silo Magno, nung una akala ko neutral to Neutral siya Okay? At natatandaan ko siya po ay in-interview pa niya. In-interview pa niya itong si Congressman Isidro Ongab na siya nag-expose nitong issue ng mga blanco na sa Bicam report. In-interview po ito ni Silo Magno. Conference Committee report na nag-reconcile ng House at Senate version. Ito yung maraming blanco. Maraming At blanco. yung GAA na pinirmahan ni Pangulong Marcos. So in terms of the process, dapat na-reconcile na dito sa BICAM, ito yung magiging basehan nung bill na ni-ratify ng House and Senate. Dapat wala na yung pinagkaiba kasi technically dapat na-finalize mo yun lahat sa BICAM. Ngayon, ang tanong, kung itong BICAM ay may mga blanco, bakit yung pinirmahan ng presidente
Wala nang blanco. Sino ngayon yung naglagay? Yun ang biggest question. Sinong magician na naglagay diyan ng figures? At saan na part na nilagay yung Yes. Kailan yes. nangyari yung paglalagay, pagkumpleto? Sino ang naglagay? Dahil hindi nga nire-reflect yung mga figures na to ng So, Bicameral Conference Committee report. ang nangyari, December 11 na-ratify. Then, December 30 na pirmahan. Nung napirmahan, kompleto ng figures. Nung December 11, may mga blanco pa. Oh, ayan ha. Yung interview ni Sheila Maglorian kay Kung Ongab, akala ko itong si Sheila Magno ay neutral. Kasi napapayag niya eh. Napapayag niya na interview nito si Congressman Ongab na kilalang Duterte supporter. Maka Duterte. Oo. Kaya siyempre pati tayo, napaniwala na neutral itong si Sheila Magno. Kaya lang, dito po kasi, sa kanyang post sa kanyang Facebook page, sabi dito mariing tinututulan ng clergy and citizen for good governance ang lahat ng uri ng korupsyon. Kailangan panagutin ang mga Marcos, Duterte at Kongreso sa katiwalian. Okay? January 31, 2 p.m. EDSA Shrine. Ngayon, dahil dito sa post ni Sheila Magno, siya po ay pinatakti ng bashing. Siya po ay binabash. Kasi nanawagan siya na panagutin si Vice President Sara Duterte. Dahil siyempre ang issue kay BP Sara ay yung confidential fund na kung saan ang COA nag-issue naman ng unified opinion. Ibig sabihin clear, kiniklear si BP Sara. Walang anomalya doon sa inimbestigahan ng Kongreso na CIF ni BP Sara. So ano ang reason bakit manawagan itong si Sheila Magno na panagutin i-impeach si BP Sara? Ano ang basis? Kung ang COA ay nagsalita, naglabas ng opinion para i-clear si BP Sara, so ano ang basis ni Sheila Magno? Ibig sabihin naniwala siya, nakikiisa siya dun sa panawagan ng mga kakalawang grupo, ng Dilawan, ng loyalista. At ang Kongreso, naniniwala siya doon sa ginawang investigasyon. Malamang. Yan pa tanong natin, bakit? Kung ang pangalan ni Romualdez hindi niya nabanggit dito sa kanyang panawagan na itong si Romualdez ay itong ahensya na kinibibilangan ni Romualdez ay punong-puno ng issue katulad ditong budget, problema sa budget. Pero hindi niya sinama, saka hindi niya binanggit ang pangalan. Ang sinabi niya Congress. Pag Congress malaki po yan, malawak. Pag sinabi Congress, kasama ang mga senador, lahat sila, pati mga congressman. Diba? Sino namumuno sa Congress? Diba? Bakit hindi sinama ni Sheila Magno itong si Speaker Romualdez? Kaya, siyempre, yung mga tao, pinatakta siya ng bashing. At inampalo rin siya, inampalo din. Maraming mga follower niya ang nag-unfollow sa kanya. At sa mga comments, matitindi ang sinasabi.
Ah? Kaya ang tanong ko kay Silo Magno, ano ang business niya para manawagan siya na panagutin si VP Sara? Siya ba ay gaya-gaya lang? Ah. Alam ko matalino itong si Silo Magno. Pero bakit yung prosesong mali na ginawa ng Congress na ang trabaho ng COA ay pinangunahan ng Congress katulad nito, ito sabi ni Lacson. Pakinggan po ninyo mga kababayan kung paano ipaliwanag ni Lacson itong issue ito sa CIF ni VP Sara. Ano ang masasabi niyo sa paggamit ng confidential funds ni VP Sara Duterte? May mga, pwede sabing may mga violation, ano? Kasi ang confidential intelligence fund, sealed envelope. Pero hindi ito exempted sa audit, no? Pagka nagkaroon ng, say, special audit, at ito talagang hindi pwedeng i-share sa publiko. Kung mag-audit man ng COA, kailangan hanggang hindi na declassify yung intelligence project, hanggang hindi ito na-declare na okay na to, declassified na, hindi na yung confidential, hindi pwedeng isa publiko para mapangalagaan yung mga informante, yung mga assets, yung mga agents. Oo. Ayan. Malinaw po sinabi ni Lacson. Tinanong ni Karen Davila, si Lacson, naniniwala ka ba na may corruption sa confidential fund ni VP Sara? Sabi ni Lacson, pwedeng may illegal. Ibig sabihin hindi siya sigurado. Pwedeng may violation. Hindi nilinaw kung ano ba ang klaseng violation. Violation ba na kagagawa ni VP Sara o violation sa pag-imbestiga ng Congress? Ngayon, sabi ni Lacson, ang confidential fund, dapat daw talaga yan, hindi yan binubulat-lat. Dapat yan nakasealed. Subject to audit ng COA. Katulad ng pinaglalaban ni VP Sara, na ang may jurisdiction, ang may mandato na mag-audit, COA lang talaga. Hindi ang Congress. Lalo't hindi pa tapos ang audit report. Kasalukuyan pang ginagawa, pinaprocess ang pag-audit. Pero ang ginagawa ng Kongreso, iniimbestigahan na. Sabi ni Lacson, dapat to talaga yan nakasealed para hindi makompromise, hindi makompromiso ang seguridad ng informante ng gobyerno. Ito si Lacson, dating pulisito, dating PNP chief. Alam ni Lacson yan. Alam ni Lacson ang proseso ng kung paano gamitin, saan pwedeng gamitin ang confidential fund. Mismo si Lacson pinapaliwanag. Ngayon, ang COA at ang itong si Lacson ay nagkakaisa sa tamang proseso. Sa pagsunod ng tamang proseso. Maging yung ibang eksperto sa intelligence, mga dating military, dating pulis, ganyan din ang sinasabi. Hindi dapat niya binabulat-lat sa publiko. Yan mga aliases na yan, normal yan dahil kaya ginagawa yan dahil para maprotektahan ang pagkakilanlan ng informante. Ito nga paulit-ulit lang tayo kapaliwanag Diba? Kaya lang, dito kasi sa mga ini-issue nitong mga nanawagan ng rally, impeach Sara, pinapaliwanag natin para maintindihan natin lahat. Ano ang business ni Silo Magno? Bakit si Martin Romualdez hindi niya sinama sa kanyang listahan, sa kanyang panawagan? Ngayon, dahil siya po ay pinotakti ng pambatikos sa social media. Ito po ay ang sinabi, ito po ang kanyang response sa mga bumatikos sa kanya. Okay? Sabi niya dito kaya tayo nasa bottom ng ranking sa comprehension, sinasabi na nga, panagutin ang lahat na korap, bakit daw hindi sinama si Martin Romualdez? Kapag sinabing lahat
Meron bang hindi kasali? Hehehe, educate me. Oh. Kaya ang tanong natin, ako tanong ko, bakit mo sinama si VP Sara sa panawagang i-impeach? Sigurado ka ba sa inyong business? O nakisakay ka lang? Nakisakay ka lang dito sa mga nag-file ng impeachment? Nakisakay ka lang dito sa ginawa ng mga congressman? O ikaw ba ay naniniwala sa tamang proseso? Di ba? Oh. Kaya tayo po ay parang nabuo sa ating isip na itong si Silo Magno ay naisahan tayo. Ginamit itong issue na ng BICAM report. Sinakyan nila. Sinakyan nila. Okay? Sinakyan nila.